hello! An amazing day sa inyong lahat! Kamusta naman ang inyong Sunday? Namiss niyo ba ako? Namiss niyo ba ako? I wanna know. Like, tell me. Oo, kayo kasi namiss ko talaga. Oo, ang tanong, namimiss mo ba din ba siya? Ay, naku naman talaga. Namimiss mo na naman yung ex mo, oy! Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong marupok. Pag namimiss, huwag mong subukin na i-stalk. Pag namimiss, huwag mong subukan i-text. Dahil sa dulo-dulo, ikaw rin ang kawawa, sinasabi ko sa iyo. Huwag ka papadala dyan sa miss-miss na yan. No! Ay, naku, oras na nga po natin. 2:30. Anong oras sa inyo? Baka magkaiba tayo ng orasan. Oh yes, oh yes! Ito na nga ang programang Matchmade. Kwentong match, made it happen. Kasama nyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan. Oh yes, that's me. Anna Ramsey. And I thank you. Hininga. Anong amoy? Charot. Nako, ayan na nga ha. Sinasabi ko sa inyo, 2 oras na naman tayo magkakabonding. Oo. Sabi ko na nga sa inyo, bonding. Kasi dito sa Matchmade, parang may katsikahan ka lang kaibigan. Yung kaibigan mong madaldal. Ang daming sinasabi. Oo. Kaya naman, live na live, mapapakinggan po tayo sa Radyo 592.3. Dito na tayo sa Totoo. At syempre, tutok lang kayo dyan. Sa 1PH tayo po, ay mapapanood sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Oh, ayan na. Ano na namang hanas nyo sa buhay? Oo. Bawal ang hanas-hanas. Good vibes lang tayo dito. Siyempre, ang hatid ng programa natin makapagbigay ng saya, makapagbigay ng aral, na may mapulot kayong aral, makapagbigay ng malay mo, yung the one na hinihintay mo mabigay namin. Malay mo lang naman, o diba? Sumali na sa ating usapan at mag-message na po ha. Mag-comment kayo dyan sa ating FB pages, True FM at 1PH. Magbabasa tayo ng mga komento dyan. Kaya naman maraming salamat agad-agad. O agad-agad na nga. Sinasabi ko na nga sa inyo, may pa-comment agad dito. Hello DJ Anna, masyado naman ako nakarelate. Sabi yan ng ating ka-matchmate. Hoy, relate ka sa song na Saving All My Love For You? Anong ibig sabihin nito? Isa kang kabet? Oh my God! Is that for real? Charot. Hoy, medyo mahirap din maging kabet ha. Hindi pala medyo mahirap din kasi tinatago-tago ka. Diba? Hindi proud sa'yo. Hay nako, sinasabi ko na nga ba bakit kasi ginagawa nyo yan? Nanggigigil ako dyan Diba? Pero yan ang pag-uusapan natin. May kinalaman dyan sa pag-uusapan natin yung salitang kabet. Oh, gigil siya, ti. Oo, diba? Oo, pero bago natin palawakin ang usapan na yan, ang tanong ko muna sa inyo mga kapatid, nasubukan mo na ba na maging pangalawa? Pangalawa. Lahat tayo ayaw natin ng pangalawa. Gusto natin number one. Diba? Oo naman, diba? Kaya nga tayo gusto natin, syempre, kahit saang yan, field, sa trabaho, gusto natin manguna tayo. Kumbaga, kaya ginagalingan natin, diba? Sa pag-ibig, ganun din. Ayaw natin ng pangalawa, gusto natin isa lang at nag-iisa. Wala na dapat pumapangalawa, no! Ayaw natin ng ganyan, diba? O, i-comment niyo yan sa amin, ha? Ito, nakihati ka na ba sa pagmamahala ng iba? Sinasabi ko sa'yo, pag alam mong may... Ay, nanggigigil ako. Pigilan niyo ako. Pigilan niyo ako now. Pag alam natin na meron na siyang mahal, huwag ka nang makihati. Kanya na yon. Oo, nabakura na yon, te. Pero ang tanong,
Oo, of course, syempre, hindi naman natin sila ginajudge, no, yung mga nandiyan sa sitwasyon na yan, pero mahirap talaga yung sitwasyon na yan kasi hindi natin alam na nakakasira tayo ng pamilya, 'di ba? Nakakasira tayo ng may buhay. Handa ka bang magtiis na ganun ang iyong sasapiti na alam mo na pinagpapatuloy mo yung pagmamahal na yan kahit mali, alam mo na meron kang nasasaktan. Ang tanong, kaya mo bang magtiis? Hindi ka makasagot ngayon, di ba? Hindi ka nakikita kita ngayon, natatamaan ka ngayon, napapaisip ka parang gusto mo nang kumalas. Oo naman, lagi mong tandaan kapatid, meron kang choice sa buhay ha. Lahat ng nangyayari sa iyo, yan ay bunga ng iyong desisyon. O di ba? Yan ay desisyon mo, yan ay ginusto mo, so bahala ka na lang talaga. Pero eto ha, ayaw mo na maging number 2 dahil gusto mo na ikaw ay number 1. Yan naman ang istorya ng ating Heart Hunter this week. Yan ang aalamin natin ha. Eto, napakabata pa niya ha, para makapasok sa ganitong klaseng relasyon. Oo ha, ibang level, nakakaloka. Naloloka ako ngayon. Hello, help me. Alam mo yung DJ na to, napaka-OA din talaga minsan. OA din talaga. Pero ito ha, ito na nga ang ating Heart Hunter this week. Nabubulol pa siya. Sige. Hindi, may kinain kasi ako. Tapos yung nasa isang bagang ko pa yung Hindi ko pa puli na ilulunok. Kayo naman, masyado kayo talaga. Pero ito, ang tanong ha, ang nagmahal ng maling tao, ano ba talaga ang nangyari sa kanya dito sa ating Heart Hunter ha? At bakit nga ba siya napasok sa ganong klaseng kwento mga kamachi? Bakit niya? Ayoko na nga mag-talk, tanungin na lang natin siya. Okay, i-welcome na nga natin ang ating Heart Hunter for today na si Abigail. Hello Abigail! Hello po. How are you? Okay naman na po. Okay ka na? Okay naman. Okay, pahinga tayo ng boses. Okay ka na. Charot lang. Hoy, ang ating pong Heart Hunter, she's from Quezon City, 25 years old, si Abigail Almonia. Mga kapatid, bago kayo mag-judge dyan, bago nyo sabihin na si Abigail ay isang mistress, ay hindi po, ha? Saglit lang po. Relax lang kayo, ha? Okay. Alam ko maraming gigil sa mga kabet, pero wait lang po, wag kayo mag-send muna ng mga kung ano nung salita. Alamin muna natin ang kwento ng ating Heart Hunter. Kamusta ang puso mo muna ngayon, Abigail? Actually po, medyo naaalala ko po yung mga ginawa niya sa akin. Since fresh pa lang din po yung pagkahiwalay namin dalawa. Okay. So, kailan natapos itong relasyon na to? Nung June 5 po. This month lang, last month. Pasensya ka na, nadigay ako. Excuse me. Busog kasi yung DJ nyo, pasensya na. Okay. Anyway, going back dun sa story mo, napaka-fresh, no? Bago pa yung hiwalayan ninyo, no? So, paano ba nagsimula itong relasyon na to? Maikwento mo lang sa amin. Okay. Nung December 17 po, 2022, bago po kami magkakilala ni Josh, is niyaya po ako ng friend ko na pumunta sa kanila kasi po may occasion nun. Okay. Birthday po ng kuya niya. Then mga around 6 p.m. po, nakarating po ako sa bahay nila. Tapos dumiretso po ako dun sa loob ng bahay nila. Tapos nakita ko po si Tito, which is yung papa ng friend ko po. Okay. Then, inas ko, sabi ko, asan po si Kate? Ayun po. Then, sabi ng papa niya, andun po sa kwarto. So, pinuntahan ko po. Then, nung nakita ko po siya, syempre po, nagchikahan. Then, after mga 5 minutes po, pumunta na po kami dun sa may, dun sa birthday yan po. Okay. Sa may labas po ng bahay nila. Then, ayun po, enjoy lang po. Then, mga around 9 p.m. po, nagiinuman po sila nun. Then may isang boy po, which is yung friend nung kapatid ng friend ko, which is yung kuya niya. Okay. Is panaytingin siya sa akin. So Ay. parang Teka lang. Pwede mo bang i-demo sa amin yung klase ng tingin na sinasabi mo? yung parang pag
Pag tumitingin din po ako sa kanya kasi. So parang nahuhuli ko siya. Bakit ka tumitingin pabalik? Nahuhuli ko po kasi siya na nakatitig sa akin. So, yung feeling ko po nun is kinakabahan po ako talaga. Since di po ako sanay na may ganong lalaki na tumitingin po sa akin. Okay. So, ang nangyari po nun is, tinawag ko po yung kaibigan ko, which is si Kate po. Mhm. Tinawag ko po siya, sabi ko, kilala mo ba yung lalaking yon? Kasi, panaytingin siya sa akin. So, parang, feeling ko parang may gusto siyang sabihin. Oo, pero nung tinititigan ka niya, ano yung naramdaman mo? Kinilig ka ba? Natakot ka ba? Anong Kinabahan po. Kinabahan in what way? Parang, feeling ko po parang, pag uwi ko, baka mamaya, abangan Ganun po yung ako. naramdaman Opo. mo. Hindi parang romantic yung, Hindi ganong po. feeling. Hindi. Hindi Natakot po. ka. Natakot po ako. Sa bagay, no? Nakakatakot na hindi mo kilala. Hindi ko Bigla po talaga siya as in kilala po. Parang, first meet ko po sa kanya noon kasi po birthday ng kuya ng friend ko. Oo. Friend din po siya ng kuya ng friend ko. Ayun po. So, total strangers. Awa, stranger po talaga. I mean, strangers kayo sa isa't isa, tapos tumititig siya sa'yo ng matagal. Opo. Tapos, after ng titigan, fast forward, anong nangyari? Ang nangyari po nun is, nung time na sinabi ko po sa friend ko na about dun sa guy, sabi ko po, balik na tayo doon, magkapaalam na ako umuwi. Kasi di po talaga ako pwede gabihin ng uwi. Okay. Kasi po, busy po ako, may gagawin pa po ako tomorrow. Mhm. So sinabi ko doon, sabi ko, wala na akong masasakyan nito kasi nga gabi na po. So nag-decide po ako na mag-book na lang po, pauwi. Okay. Tapos bigla po sinabi ng friend ko na wag na daw po ako mag-book kasi gusto daw po ako ihatid nung tumititig sa akin. Ay, okay. So, sabi ko- Pumayag ka ba? Hindi po. Okay. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ko siya kilala. So, hindi ako pwede sumama sa mga ganyan. So, Tama. kaya ko naman po umuwi mag-isa. Basta safe po ako. Tama. Ayun Oo. pong ginawa ko. And then, after that, nakauwi ka na. Okay. So, tuloy ang buhay. Anong nangyari? So, eto na po. After 2 days po, may pag-open ko po ng account ko, may nag-message po. Ooh. Tapos nakalagay doon, siya daw yung lalaking panay tingin sa akin. Yun po, parang doon ko po siya nakilala. Okay. So, alam mo na tinititigan ka niya. Opo. Okay. Tapos, after nun, ganun ang pa-intro niya ng message niya, nag-start na ba kayong mag-chat-chat? Una po, di ko po talaga siya pinapansin. As Oo. in, Ano siya? since- Type mo ba? Tipuhan mo ba yung ganung klaseng lalaki? Noong una po, hindi eh. Okay. Kasi as in, di ko pa po talaga siya kilala. Oo. So, yung nangyari po is, bali 5 months po kaming nag-uusap noon na wala pa pong meet up. 5 months. Opo. Still, pa din po, sa talking with each other sa online po. Talking stage. Opo. Ayan. Okay. Wala pang meet up. Wala pang nag-i-invite na magkita kayo sa personal. Wala pang ganong Gusto usapan. niya po, Gusto pero- niya, ikaw, ayaw mo. Ayoko po, kasi po, natatakot po ako that time. First time mo bang gagawin yon sa buhay mo? Hindi po. Pero Pero po, makikipag-meet up ka sa hindi mo pa kakilala? Or nagawa mo na rin nagawa ko before? na naman po before, pero kinakilala ko po Okay, muna yung okay. lalaki. So, sa madaling salita, chika-chika online hanggang sa natuloy na ang meet up. Pumayag po ako noon, May 5, Mhm. 2024 na makipagkita sa kanya since okay naman po yung pakikipag-usap niya sa akin noon eh. Parang nararamdaman ko na, feeling ko type ako neto. Ganto ganyan. Okay. So, nag-flourish yung pagtitinginan nyo from talking stage and I suppose naging magjowa kayo, no? That time po, nung time na niyaya niyo po akong kumain sa labas, gabi po nun, kasi po nag-work po ako nun. So, niyaya niyo po ako makipag-date sa kanya. Pumayag po ako nun. Tapos, nagulat po ako sa sinabi niya. Sabi niya po, natawa pa nga po siya nun. Sabi niya kung pwede daw bang ligawan niya ako. Doon na siya nagsabi. Opo. on Anong the sinabi spot mo? po. Nagdalawang isip po ako noon that time kasi di ko alam kung mapapangako sa kanya na andyan ako palagi since Oo, nag-work oo, nga oo. po ako, hindi ko siya matututukan. Busy parehas. Opo. Pero, kinalaunan, sinagot mo rin. December, nung time na first meet ko sa kanya ng December 17, 2022 po. Sinagot na. ko po siya ng December 17 din po, 2023. Ayun so, po. So, pumayag po ako ligawan niya ako pero pinatagal ko po. As in, kinilala sinadya ko. mong pinatagal kahit alam mong may nararamdaman ka na. No, medyo po.
Okay. Kasi gusto ko po talaga siyang kilalanin tama. talaga. So, ayan na. Naging, you feel like enough na yung panahon na yon para nakilala mo na siya at sinagot mo na siya finally, no? Ngayon, anong rason? Bakit after nun? No? Gano'ng katagal kayo naging girlfriend-boyfriend? 5 months? 5 months. So, mas matagal yung panliligaw. Opo. Okay. Sa 5 months na yon, 5 bakit months. nagwakas yung relasyon nyo? Kasi po nung time na sinagot ko po siya, nagbago po yung parang nagbago po yung galaw niya, yung action niya. Oh. Opo. Unlike po dun sa... Paanong paraan na nagbago? Parang nung time po kasi na hindi ko pa siya sinasagot, okay lang po sa kanya na maging busy po ako since may work po ako. Okay. Ayun po. So, ang nangyari po nun, yung time na sinagot ko siya, nung time naman po na sinagot ko siya, okay naman po eh. Pero nung tumatagal na po, parang nagtatampo siya sa akin na ba't parang lagi na lang talaga akong busy, wala akong time sa kanya. Pero actually po na wala akong time. Since naglalaan naman po ako ng time para sa kanya, parang sa amin pong dalawa. Okay. So, paano to napunta doon sa panloloko na? So, eto na po. So, sa amin po siya natulog that time. Alam po yun ng mga parents namin. Then, mga around 12 p.m. po, nagising po ako noon. Tulog po siya noon. Okay. Then, pagkabangon ko po sa higaan, may narinig po akong tumutunog sa phone. So, chinek ko po kung ano yon. Since tulog nga po siya, inopen ko na po yung cellphone niya. Alam kung mo ano ang yun. password? Yes po. Okay. Then, pagka-open ko po ng message ng phone niya, may nakita pa akong message. Okay. Yung nickname po is nakalagay, asawa ko. Ay, teka lang. Teka muna, wait lang. Pumapasok yung gigil ko. Okay, asawa ko. May jowa pero may pangalan asawa ko. Opo. So, inopen mo. Opo. And then? Pagka-open ko po, binasa ko po yung mga message, yung mga convo. So, yung nakalagay doon po sa convo is may anak. Pinag-uusapan nila yung anak po. Oh my God. So, nalaman mo na may asawa, may anak. Ilan ang anak? Isa lang po. Isang anak, kasal sila. Hindi po. Hindi kasal, pero may pamilya. Opo. So, ano ang naging initial reaction mo that time? That time po nagulat po ako. Syempre po, hindi ko naman po ine-expect na ganun yung mangyayari sa akin. Since nung time na hindi ko pa po siya BF, okay naman po yung action niya eh. Yung love niya, yung care niya sa akin. Oo. Sinusundo niya po ako sa work ko. Binibigyan niya Nakita ako mo ng- yung consistency niya Yes sa'yo? po. Pure po. Then, So, wala kang napansin na kahit anong halong something dun sa guy na yon habang nanliligaw siya sa'yo? Kasi medyo matagal ang naging ligawan stage ninyo. as in, wala po talaga siya nabanggit sa akin na about dun sa asawa niya, about dun po sa anak niya. Wala po talaga. As in, parang pure na pure po yung love na pinapakita niya sa akin, pinaparamdam niya sa akin. Oo. Pero, nung nalaman mo yun, paano mo tinapos yung relasyon? Ano ba? Tinuloy mo ba? Tinapos? Paano ang naging ending Ang nito? nangyari po nun, yung time na nabasa ko po, syempre po, tulog siya nun. Nung after ko po basahin lahat nun, bumalik po ako sa higaan nun. Umiiyak po ako that time. Oo. Kasi di ko po alam yung gagawin. Kaya syempre, deserve ko ba yung ganon? Di ba? So yung ginawa ko, kinabukasan po, inano ko siya, kinausap ko siya. Sabi ko, bakit may ganon sa phone mo? In-screenshot ko po siya. Oo, In-screenshot para may ko, para pruweba. may proof po ako sa kanya. Tama. So, nung time na in-screenshot ko po, pinakita ko po sa kanya, sabi ko, bakit? Bakit di mo agad sinabi sa akin agad? Tapos doon na po siya umamin lahat. Inamin niya po lahat na sorry daw kasi tinago niya na may asawa siya, may anak siya. Wow. So yung sa part na po na yun, umiyak po talaga ako kasi bakit di niya agad sinabi sa akin agad na para alam ko kung ano yung dapat kong gawin nung time na liligawan niya ako, dapat di na po ako pumayag ng ganon. Kasi ayoko po talaga sa lahat ng may sabit. Tama. Alam mo, tama ang naging desisyon mo na itigil, no, yung ganitong klaseng relasyon. Pero ito, kasama natin mga kapatid ang ating, of course, love expert na si Doc Camila. Talaga bumabalik-balik at love na love talaga tayo. Hello, Doc! Hi, good afternoon, DJ Anas. Good afternoon po sa lahat. And I'm so nice to be back again. Yes, Doc! Ang dami naming napupulot sa'yo. Pero ayan, ano po ang masasabi nyo sa kwento ni Abigail? Okay, kung tatanungin natin,
lahat ng mga kababaihan, syempre gusto nila sila yung number one. Ang priority palagi sila kesa yung sasabihin mong merong iba. Second, imposible naman siguro na ang mga kalalakihan or even yung mga iba na naglolokong mga babae, sasabihin na may number two. Diba? Imposible yun. So, ano ang dapat nating makita dito? Syempre, napaka-secretive ng mga ganyang klaseng relationship eh. Ang siguro gusto ko lang ditong ma-pick up yung tinatawag nating body language. Kasi may mga ibang mga pagkakataon na ang isang tao nakikita natin or nararamdaman natin kung ano yung interpretation ng body languages. Like yung seeing her eye to eye, it can mean na talagang nagfe-flirt yung tao na yon. Kahit na siguro sabihin na wala talaga na nakikita si Abigail at first. Kasi mas nahuli siya dun sa conversation and chatting nila eh. Not on the eye-to-eye thing na sinasabi nitong nung kanyang ex. So, one thing, alam nyo, pag yung ganyan, magugulat kayo from eye to eye, tapos biglang nagkaroon ng pagkakataon na nakaganyan yung position, tapos biglang lumapag na ganon. There's a possibility na lahat yun may interpretation. Pero pwedeng pagdating na from here, tapos biglang gumanito, na nag-eye to eye level ng kitaan na ganyan, it can mean na, pwede ka nang kausapin, pwede kang lapitan. May mga ganong movements. So may mga body language na may ibig sabihin yon, yung mga galaw mo fact, yun. Pati yung halimbawa ako, pag nag-iisip ako, coming from the right, tapos dun ako nakatingin, ibig sabihin, yung sinasabi ko, pinag-iisipan ko pa para maging creative na sabihin sa'yo. Pero kung coming from the left, tapos diretso ako ng ganyan, ibig sabihin, alam ko yung sasagot ko sa'yo. May mga ganang pagkakataon. So, dun pa lang, yung mga gantong klaseng languages, maaring hindi mo nakikita yung mga red flags na ikaw ay talagang parang ginagawa ka lang trophy na parang, pag nakuha ka na. Tapos na yun. Yun parang na yun. Gano'n, yun na yun. Pero kung nakikita mo yung mga ganun tong klaseng mga languages, doon mo medyo mahuhuli na parang ano ba talaga to? Nagsasabi pa talaga na totoo to o talagang gumagawa na ng paraan na para makuha ko. Yun yung ganun. Alam mo, Doc, hihingin ko lahat ng listahan ng mga body language na yan. Kailangan ko masa ulo yan. Para mai-apply ko yan, kailangan tiyak na tiyak talaga ang sinasabi ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng kopya, ha? Actually, meron Mga siya. kapatid. Meron siya talaga, DJ Ana. Meron din po. Oo. Meron talaga. Siguro sa susunod, kung sakasakali magkaroon tayo ng heart hunter na ang talagang doon ako sa mga body languages, ang sarap siguro na ng bantering na talagang lahat. From simple na mga daliring May galaw ibig na sabihin yun. Oo. Ayun na nga. Nako, marami tayong mapupulot ngayon. Panigurado, of course, sa storya nga ni Abigail and of course kay Doc Camille. Sa akin, may mapupulot din naman kayo. Huwag kayong dyan. Hoy, pero bago muna tayo mag-commercial break, ha? O syempre, pasalamatan muna natin ang Miracell Plus from Revobit. Ayan, ha? Immune system boosting po yan. Syempre na nakakaganda. Bukod sa nakakaganda, nakakatulong pa yan sa kalusugan. Miracell Plus from Revobit. Kaya naman po, for more details, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page na Revobit Manila HQ. Thank you so much! At eto na. Agad-agad yan, ha. Mamaya makikilala nyo na ang ating mga susubok sa pagpapatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa pagbabalik namin. Dito lamang yan sa Matchmade. Hello again! Kayo po ay nakikinig sa 92.3 Radyo 5 at syempre sa mga nanonood dyan sa 1PH, kaway! Kasama nyo pa rin po DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey! At eto na! Eto na ngayon naman po ay kilalanin na natin ang mga Cupids. O ayan ha, ang ating Cupid number 1. Siya po ay from Pasig, 20 years old and working student. Kilalanin nga natin si J1 Palabino. Magandang hapon po. Magandang hapon. Nahihiya ka ba dyan? Hindi naman po. Huwag kang kabahan. Sakto May lang. pa-dimple si G1. Diba? G1, working student. Yes po. Anong year mo na?
Ngayon po kasi, bumalik po kasi ako sa grade 12, pero Grade 12? yes po. Kasi tumigil po ako sa pag-aaral, gawa ng... Mga baby boy pala ito. Alam ba ng parents niyo na nandiyan? Grade 12. Yes So po. after that, anong pinaplano mong kursong kunin? Balak po, criminology po. Criminology. Yes po. And you're also working. Anong wino-work mo? Ngayon po, nag-ano po ako ngayon, sayaw po. Nagtuturo po ako ng sayaw, kukoryo-koryo po ako, ganun. Dancer pala ito, Abigail. Mahilig ka ba sa mga dancers? Opo. Ay, okay. May plus ka. May Wala sinasabi na. ko sa'yo, may plus ka agad, ha? Naka-plus 1 ka dun. Jaywon, ikaw ba, naka-experience ka na ng true love? Puppy love? Wala pa pong true love eh. Wala pa. Anong klaseng love lang yan? Kasi- Self-love? Ano po kasi, tawag dito, yung naranasan ko naman po sa akin. Oo. Kasi, medyo komplikado po kasi. Hindi po ako... komplikado, teka. Hindi po kasi ako, hindi ako tanggap ng, magulang ng naging ex ko. Nung ex mo. Yes. Bakit hindi ka tanggap? Kasi nga po, mayaman po kasi sila. So, Mayaman. opo. Tapos ako po kasi Dapat sinabi mo ako payaman pa lang, ganun. Mayaman siya, ako payaman pa lang. opo. Oo. So, ganon. Kaya Ganun. hindi ka natanggap. So, Opo. nung nalaman mo na hindi boto ang magulang niya sa'yo, Opo. tinigil mo na yon. Nung una, yung una, medyo nilakas ako po yung loob ko. So, pero... Nilaban mo pa, Nilaban ko kumbaga. po talaga. Nilaban ko ng sobra-sobra. Pero, Ay. dahil nga... Kailan ito? Parang kasi you're 20 years old. So, ano ba to? Recently lang ba to? last year lang po. Last year lang. Yes So, po. you're 19. Yes po. Grabe na yung mga bagets ngayon, no? Ganyang level lang, Actually, first ex ko po siya. So, first love mo. po. Okay. So, gaano katagal nag-last yung relationship nyo? Ano po, nag-break din po kami. January 24 po. January 24. Yes po. Pero paano yung sitwasyon na yon nung nangyari na ayaw niya, sinabihan ka talaga ng magulang niya na na maghiwalay na kayo. Hindi kayo para sa isa't isa. Ganong level ba? Teleserye? Ano ba? Ikwento mo nga sa amin ng details. May ganun bang pangyayari? May time na ganun po, pero syempre, naging open po kami sa isa't isa. Ng magulang niya. Syempre, ganun din po si ng ex ko po. Naging open po kami. Para, syempre, ayaw po namin ng gulo. Ayaw po namin ng... So, hindi ka naman sinabi, layuan mo ang anak ko. May Ganon, wala ganon. sinabi pong ganun na Ay, talaga? Opo, So, parang teleserye, no? Sa teleserye, ihahampasan ka pa ng pera, eh. Di ba Ay, ganyan? sana nga pampasan eh. Sana. Ang galing mo rin, no? Hindi, joke lang po. Magkano ihahampas sa'yo? Tsara! Kahit 1 million. Ayan, ha? Ayan, ha? 1 milyon, ha? Joke Dali lang. ka usap. Hindi. So, kasi ganun, eh. Pero kasi, yung mga magulang kasi, may mga ganyang, pagkakataon na pag-ayaw nila talaga. Opo. Naintindihan ko Talagang naman po. pipigilan nila, no? Especially kung masyado pang bata yung Yes po. nyo, yung relasyon ninyo. I mean, ilang taon ba siya? Kasing edad mo? Kasing dahil ko lang po. Kasing edad mo. Okay. So, anong ginawa mo nung sinabing layuan mo yung anak niya? Yung una, syempre, nilakas ko po yung loob ko para kausapin po yung family niya. Pero, may nagagusto po kasi sa kanya ng lalaki. Gusto po sa kanya. So, mayaman po kasi yung lalaki yun eh. Hindi ko po kayang abutin. So, ayun po. So, okay. Yung nanay niya may nireretong iba na mayaman. Parang ganun na rin po. Tapos, si girl na ex mo, nagustuhan din yon. Hindi po nagusto. Ikaw talaga yung mahal niya that time. Opo. So, sinubukan niyo talagang ipaglaban ng isa't isa? Sinubukan po namin pero Wala. wala po eh. Hindi po nag-work talaga. So, tinapos nyo na lang. Naghiwalay kayo pero mahal nyo pa rin ang isa't isa, ganun? Opo, ganun po. Ganun po ang nangyari. Grabe. Pero may good closure din naman po ang nangyari. So maayos naman. Maayos naman po. Hanggang ngayon nag-uusap pa rin ba kayo? Actually, hindi na po kasi syempre, respeto na rin po sa so bago may, niya po. may bago na siya. Yun yung nireto ng nanay niya? Hindi po. Hindi naman. Okay.
Grabe naman, no. Ang hirap, no, na paghihiwalay kayo, na mahal niyo yung isa't isa. Pero ikaw ba, G1, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? In case, alam mo na, dumating yung pagkakataon na magbukas ang puso mo at magmahal ka ulit, ano yung hinahanap mo? Physically muna, sige, isa-isahin natin yan. Para sa akin, ano po, yung maganda po kayo. Maganda. Ganun. Maganda, okay. Magandang personality, ganun po. Kasi, ano po ako vibe po akong tao Vibe, Opo, taray. kumbaga- Ano ba yung vibe na yan? Paano ba yan? Parang, parang kanal humor po. Kanal humor. Ganun po kasi ako. Parang nagulo po ako. ganun. Kanalan pala dito. O, sige. Bibigyan kita ng kanal humor mamaya, ha? Parang ganun po. Kumbaga, Kulit lang, makulit, masaya po, kasama. masaya, apo, Alam mo, ang ganun. mga babae, gusto yung ganyan, yung pinapatawa sila. Yung talagang, alam mo, di ba, Abigail, tama ako? Yes po. Yung gusto mo mapapasaya ka, di ba? Yun naman ang gusto natin, yung talagang malilibang ka, hindi boring kasama. So, ganon. So, ang kailangan mo, kanal din. Ay, hindi kanal. Kanal humor din. Para magkaintindihan. parang ganun. Pero hindi naman po sa, kumbaga, nakikivibe lang po. Ganun. Vibe. Apo. Kumbaga, gusto ko kasi, positive palagi. Ganun. Tama. Maganda yung ganyan. Positive Parang- lang po palagi. Siyempre, bakit lang po, palagi nega, di ba po? Oo, nakaka-toxic ang dating, no? Mm. Okay, bukod dyan, ano pa yung mga hinahanap mo sa babae? Ano po, family-oriented po, ganun. Tapos, Okay. may takot sa Diyos, ganun po. Kasi ako po, sumasayaw po ako. So, ready ko po siyang turuan, sumayaw. Ganun po. Okay. So, ano siya? Open-minded, gano'n? Hindi. Dapat ano siya? Kumbaga open siyang matuto ng ibang bagay kasi tuturuan mo siyang Siyempre naman po. magsayaw. Opo. Okay. Ikaw ba, Abigail, sumasayaw ka? TikTok po. TikTok? Okay. Hindi naman po as in dancer. Oh, Kaya lang po. pero willing to learn. Yes naman po. May plus 2 ka na naman. Malakas na ako. Lakas mo, ha? Lakas mo sa akin, ha? Charot. Nilalakad na kita, ha? Charot. Okay. So, ngayon, you think nag-heal ka na? I mean, wala ka ng parang bitterness sa puso mo, dun sa ex mo. You think you're ready for, Oo naman to po. mingle? Opo, oo naman po. Okay. Ready na po. Ready na. Thank you so much, Jiwon! Okay, alamin naman natin ang ating Cupid number 2. Siya naman ay from Quezon City, 28 years old. Uy, event host. Nakakahiya, DJ siya. Teka lang, nabubulol ako. Former radio DJ. Teka lang naman, i-welcome naman natin si Fred. Hi, Fred! Hello po, magandang hapon, magandang gabi na. Magandang hapon mga kapatid. Oo, kasi meron tayong mga tagapakinig dyan, ng mga naka-stream, mga nakatutok sa ating live. Pwede tayo mapanood nasaan ka mang lugar. Kaya magandang gabi, hapon, bahala ka na kung anong gusto mong oras. Oo. Fred, ikaw ay DJ. Yes, Madam Miss Ana, I was a former radio DJ for 3 years sa probinsya po. And Ay, anong probinsya to? Oriental Mindoro po. Ay, bigyan mo naman ako ng pasample na Actually, dyan, entry. Miss Ana, I grew up watching you. Kaya, I can't Hoy! imagine. Hoy! Sorry. I can't imagine po na darating yung araw that I am sitting beside you. Uy! Grabe. Wait lang. Hinohoy-hoy na talaga kita. Ano growing up? Hoy! Magkaedad lang tayo! Hindi po, napapanood ko po kayo before randomly. Ay talaga? Uy, salamat ha. Pero, bata pa ko ha. Grabe growing up talaga. Kapatid, ano nga to? Ano nga? Charot lang. Uy, pero salamat, nakakatuwa naman ha. Pero, bigyan mo kami ng konting pasample naman dyan ng pang radio, radio spills. Mga pang opening, Pinaghanda mo to, alam kita. Oo, kilala kita. Game. Alright, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Manila. Listening here through FM, this is your DJ Fred. Greetings you all, good afternoon, and God bless. Ay! Pinagalingan para nag-o-audition Teka lang ha. Ang galing. So, 3 years. 3 years Yes kang po. naging DJ. Naging radio DJ po for 3 years, Miss Ana. Then I was an event host for more than 9 years. Tagal na rin. I started hosting po since when I was 19 years Wow, old. 19 years old. Opo. Okay, ang bongga nun. Very talented si Thank you Meron tayong dancer si G1, si Fred as a host. Oo. Ikaw ba?
pag ba host ka sa mga events, madali bang makasungkit ng love life? Ha? May ganun bang factor Hindi yun? naman po siguro lagi, Miss Ana. Talagang depende din po siguro sa personality ng tao. Okay. So, ikaw naka-experience ka na ng true love? Masasabi ko pong oo. When I was 21 siguro. 21. Isang beses mo palang na-experience ang true love? Opo, way back college po ako. College? Masasabi ko pong true love yun kasi parang doon ko po na-experience lahat ng parang OA pagdating sa love. Bakit napapatingin ka kay Abigail? Okay, lahat about love na experience mo. Opo. So, talagang bigay todo ka. Opo. Parang gagawa ka ng mga bagay na never mong ma-imagine na magagawa mo dati. Ay, yung worst na ginawa mo para sa ngalan ng pag-ibig? Parang parang darating ka dun sa point na kapag halimbawa hindi ka pinapansin, parang gagawa ka na lang ng way na parang kahit wala namang kasense para lang ikaselos niya para pansinin ka. Parang mga ganun po. Ay, nagpapaselos! Alam ko na yung galawan na yan. Nagawa ko na rin yan. Tara! Ganon. Opo. Para lang mapakita mo, gusto mong matry kung ano ba, gaano ba ako kalalim na mahal nitong tao na to, ganon. Ay, okay. So, yun yung last relationship mo? Yung last relationship ko, Miss Ana, was 3 years ago. 3 years 25 ago. po ako. When I was 25 years old. 25. Okay, so I guess you're ready na rin to mingle and makakita or makahanap ng kamatch. Yes po. Alright, ayan na. Ready na ang ating mga cupids. Ayan na nga nalaman nga ni Ada. Ha? Ginigising ko lang kayo kasi kayo, pag tanghaling tapat, tulog ng tulog eh. Tapos pagkagising, anong hinahanap nyo? Pagkain. Ayan. O, diba? Tamang merienda. Oy, pero nalaman na nga ni Abigail ang kwento ng ating cupid, si J1 and si Fred. Sino kaya ang mas may krut sa puso nito ni Abigail? Dito yan tayo magkakaalamanan kung sino nga ba ang may puntos sa game na ubusan ng pick-up line. Hay, ubusan! Hala, kailangan marami kayong baon. Pero ito, alternate silang magsasabi ng pick-up line kay Abigail. Tingnan natin ha, kung kanino mas kikiligin o mas matatawa si Abigail. Oh, may edge ka dito, G1, ha? Patunayan mo yung kanal-kanal na yan. Oo, eto. Alam nyo kasi, mahalaga kasi yung humor talaga sa isang relasyon. Oo. Di ba nabanggit ko sa inyo, dapat na napapatawa. Tsaka masarap sa pakiramdam yung partner mo na, alam mo, masayang kasama. Good vibes. Yes. Sabi mo nga, G1, ayaw mo ng negativity, ng mga ganyan-ganyan. So, spread good vibes lang. Kaya naman mga ka-matchmate, eto na ha, ready ka na bang kiligin? Ha, Abigail, are you ready? Yes, of course. Are you? Wow, taas ang energy. Are you ready? Ready na daw siya. Kaya naman, simulan na nga natin yan. Okay, Cupid, G1, and Cupid Fred, pasok. Let's go. Unahin natin si Cupid number 1, G1, go ahead. Avi, Bakit? sopas ka ba? Si Bakit? Abby, wala pa rin tanong. Bakit agad eh? Sinabi lang Abby. Abby, bakit? Kasi yan ang pangalan mo. O, di ba? Charot lang. Sige, go. Di na ako mag-i-story. Okay, Avi, sopas ka ba? Bakit? Kasi my heart so beats so fast. Oh! Nice. So, sinopas ka ngayon, ha? Sinopas ka ngayon. Okay, eto naman, si Fred. Go ahead, Fred. Alright. Abby, radyo ka ba? Bakit? Kasi kapag ako ang pinili mo, gagawin ko ang lahat para hindi maging static yung pagmamahal. Oh. Iba-iba emosyon yun, no? Di ba? Mapapaaw ka na lang talaga. Ginagalingan nila! Wait lang! Okay, meron pa, may baon pa. Sige nga, pakinggan nga natin yan, Jiwan. Abby, wala na akong masabi, wala na akong ma-pick up line, pero ito lang masabi ko sa'yo. Ano? Kaya kitang panindigan, basta piliin mo lang ako. Kaya kitang gawing mundo, basta mahalin mo lang ako. Kaya kitang pagmalaki, basta sa akin ka lang.
Teka naman, nagkakaanuhan na tayo dito. Seryosohan Ginagalingan na. nila. Ginagalingan nila, no? Nahihirapan ako kung sino pipiliin ko eh. Competitive eh. Competitive. O, Fred, pakinggan natin yung kay Fred. Basic na. Abi, bubuyog ka ba? Bakit? Can you be my honey? Humahani na siya. Humahani na. Ay, ginagalingan nila ha, Abigail. Anong say mo doon? Nahihirapan ako pumili. My God. Oh my God. Mama pa my God siya. Oh, wala pa, mamaya pa magkakaalamanan tayo ha. Pero ginagalingan ng ating mga cupids. Oo, tingnan natin kung sino ang mapipili mamaya ha. Abang-abang kayo dyan, mga kapatid. Eto na. Kayo ba dyan, mga kapatid, anong say ninyo? Magbasa tayo ng mga comments ng ating mga talagang namang avid viewers. Talagang mga nakatutok. Ayan, sabi ni, si Gina Besal. Antaray, parang nagamit na daw sa kanya yun. Ay, teka lang. Hala, nagamit na pala yan. Kayo talaga. Oo. Alam mo, ganyan kasi yung mga linyahan talaga pag mga ligawan, bula-bulahan, ganyan. Siyempre, ikaw naman ang nililigawan. Ay, nakakatawa yan. Kahit di naman, no? Diba? Pero aminin nyo, yan yung mga stage na talagang kilig-kiligan, may pa-butterfly sa stomach, diba? Tapos yung di ka makatulog hanggat hindi siya nag-good night sa'yo. Sarap alalahanin yan, no, diba? Ay, nako, eto na nga. Oo. Kayo naman, masyado kayo dyang nag-e-emote at inaalala yung mga nambola sa inyo. Oo, pero ito, nako, for sure, lalo kayong mai-inlove sa boses ng ating bisita ngayong araw. Naririnig nyo siya. Tinitingnan niya kung gumagana yung mic niya. Oo. Naririnig niyo siya ngayon, siya ang ating bisita para alayan tayo ng magandang awitin. I-welcome na nga natin, Jao! Welcome sa show! Hello po. Hello, DJ Ana and sa mga kapatid. Hello po. Yes! Welcome sa Match Made. Grabe naman. I love your vibe, ha? Anong tawag sa ganyang vibe? Chill. I love it. Chill lang. Chillin'. Relax lang. Diba? Jao, kamusta naman ang buhay musikero? Actually, fun. Like recently, super fun kasi super daming gigs, nami-meet ko yung mga fans. So, yeah, yun lang. Super fun talaga. Na-enjoy ko lang yung etong ginagawa ko. Kasi Tama. it's all about that eh. Diba? Oo. At saka yung pag na-enjoy mo kasi yung ginagawa mo, nararamdaman yan ng manonood mo. Yeah. 'Di ba? Kasi ganyan yung connection mo dapat sa viewers mo, sa Tama. fans mo. 'Di ba? So, ikaw ay nag-start maging isang singer simula noong? Actually, I did covers muna Ay, sa talaga? internet yan. Pinost-post ko siya, then I got signed, then I released my own songs, then yun na. Pero like, yung mga sinulat ko na yun talaga, mostly galing talaga sa breakup ko. Oh my God, perfect na perfect ang pag-guess mo dito. Wait lang, so marami ka ng mga breakup stories. Actually, sa isang tao lang siya, pero maraming kwento. Maraming kwento, aalamin natin yan maya-maya. Mukhang maraming ma-share sa atin si Jao na hugot talaga. Tanungin muna natin ang ating expert na expert talaga to sa pag-ibig. Nako, alam na alam nyo yan. Kung kayo nakatutok dito, ang dami nyo na talagang, dami nyo nang makukuhang dito. Aral kay Doc Camille. Hello again, Doc. Eto na. Pero bago yan, may comment lang po dito. Sabi ni Mabel ng Caloocan, basta hindi mo alam na may karelasyon ang boyfriend mo, malinis ang konsensya mo, ano pa ang masasabi nyo? Ay, andaray. Meron pa siyang may patanong pa siya sa dulo. Pero Doc, ayan, ano po ang masasabi nyo sa atin nga pong kwento ngayon? Of course, si Abigail bilang hindi nga niya alam na, alam mo na, biglang may lumabas na parang naging kabit siya ng hindi niya alam. Okay, pag may deception, syempre, nakakalungkot na isipin na palagi ang sinisisi yung mistress or yung number 2.
hindi nila nakikita na dapat ang sisihin kung sino yung nakipagrelasyon dito. Kaya nga 'di ba pag nakita mo sa mga ibang mga pagkakataon na nagiging viral video, ang inaaway yung mistress or yung partner, hindi nila inaaway yung lalaki. Totoo na nga, involved. ba't Parang ganun? samantalang pag titignan nyo, sino ba ang nanggulo ng mga buhay nila? Di ba? Kayo! Di ba? Pagdating ganun. So, ang isipin natin dito, siguro dapat na lang siguro isipin ni nung naging mistress, pero actually hindi naman mistress kasi karelasyon lang naman talaga na ganito, yung well-being and happiness niya. So kung nakita niya na talagang mali na yung nangyayaring sabihin nating relationship, I think it's about time na dapat tignan niyang maigi. Ano ba ang magiging standards ko? Tataasan ko ba? Or mas bababaan ko ba? Yung mas basta makakatulong sa akin. And natuwa nga ako dahil kasi dito sa pagkakataong ito, alam mo ba na mayroong psychological perspective yung ang pick-up lines. Ay, tingnan mo nga naman, nahugutan pa ni Doc yun, oh. Nahugutan pa niya yun. So, unang-una, no, pag sinasabi natin na nagbibigay ka ng pick-up lines, ito yung pamamaraan para makita mo kung ano yung level of confidence meron ang isang manliligaw. Dahil kasi pagdating dito, yung sense of assertiveness. Kasi kumisan, yung iba hindi nga nakakapagsabi ng kung ano talaga yung expression ng pagmamahal or yung kanilang respeto dun sa taong ito. Nadinig ko kanina yung Humor, yes. O, di ba nga? Minsan kahit na sabi mong kanal humor siya, ang point dito, nagpapakita ka ng first impression. It might be something na akala nila bastos, pero the first impression is always lasting. Kaya kung minsan, kahit na sabihin mo, hindi ka ganun kaganda sa paningin ng iba, pero kaya gumaganda dahil kasi maayos yung pananamit mo, malinis kang tignan. Meron din pagkakataon na ang first impression dahil sa pananalita mo na napaka-respetado mo or at the same time hindi ka agresibo, gusto ng ibang mga kababaihan yun. Dahil kasi di ba parang ang feeling nila, ayoko ng presko, ayoko na sobrang aggressive yung mga ganun. And at the same time, may mga pagkakataon kasi when you talk of pick-up lines, ito yung icebreaker na ay, siya yung nagsimula ng conversation. Baka mamaya, o diba, parang eto na yung possibility na baka mag-umpisa na magkaroon ng magandang relasyon. Although, meron ding negative effect na baka mamaya sobrang hindi maganda or napaka-negative ng dating ng pick-up line mo. Syempre, dun mo rin makikita or maa-assess na ayoko dito sa taong ito. So, ganun talaga siya. Balanse, may positive, may negative. Ayun, balanse lang tayo mga kapatid. Thank you so much, Doc Camille. Pero G1, ito bang mga ganitong klaseng pick-up line nagagamit mo talaga dun sa mga previous mong yung totoo. Yung totoo. Ha? Magkaaminan tayo dito. Nagagamit nyo yan? Nagagamit nyo? Kayong mga lalaki? Nagagamit naman po kasi So, may mga times na, ay, nagamit ko na to, gamitin ko ulit kay ganito. Ganon? May ganon? may times na ganoon po pero parang para sa akin po ang corny na po nun kasi nagawa ko na po nagawa na po. So dapat mag-isip ka po ng panibago. Taray. Pero nasabi mo na kanina nagagamit, ikaw talaga. Ikaw ba, Fred, nagagamit mo? Hindi din po. Kasi parang nakukornihan din ako. Ikaw na lang sinasabi mo, Fred, ang corny mo, nagamit mo na yan. Parang gano'n. Opo. Uy, di ba pag mas corny, mas nai-inlove ka? Ay, naku, si Doc may point na naman. Wala lang, maging corny na ako neto. Ewan ko ba minsan, kapag wala yung mga jokes or yung mga ano sa atin, banat sa atin ng mga nanliligaw sa atin, para bang doon tayo mas kinikilig. Ewan ko ba kung bakit din, Tama, no? Minsan kahit dito nakakatawa, tatawanan natin. Diba? Ganun talaga yan eh. May positive effect yung pagiging corny. Oo. Alam nyo, nasa mga corny dyan, may pag-asa, ha? Baka nandyan ang pag-ibig sa pagiging corny. Eto, para naman mas makapuntos naman, ha, sa pagpili si Abigail, eto naman ang ating next challenge. Challenge number 2, Song Linggong Pag-ibig. Ginagalingan talaga ng mga writers natin. Oo.
Song Linggong Pag-ibig, o, diba? Mag-isip kayo on the spot ng isang love song para makuha ninyo ha ng talagang mapapayag nyo si Abigail at ma-date kayo. Isipin nyo kung ano yung song ang talagang bagay kay Abigail pagkakantahin nyo tong kantang ito ha. Unahin natin si Jiwon. Kanta na po. Mamaya, mga alas 3. Sa alas 3 ka. Charot. I'll never go with the wind, just let it flow. Every sky was your own kind of blue, till I wanted to know how that would feel. And you made it so weak. You showed me something that I couldn't see. You opened my eyes, then you made me believe. You make me feel like the ground. Spend me an hour. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I... Yun na po. Oh, di ba nga? You're a great singer. Oh, di ba? Crazier po. Crazier. Yes po. Yan ba kinanta mo na rin doon sa ex mo? Hindi po. Ngayon pa lang ako po kumanta. Mga salita niyo talaga. Oo, hindi pa naman. Hindi mo pa. Ngayon mo lang yan na Ngayon ko lang kinanta. po nakanta. Crazier. Bakit crazier of all the songs available dyan? Bakit crazier? Kasi sa sobrang ganda na nakikita ko sa kanya. Nakakabaliw. Yung mga linyahan ng mga lalaki talaga, no? Ang galing, no? Yan naman talaga ang mga... Saan yung university na aral yan? Yung mga ganyan. Fred, ikaw, anong song mo dyan? Thank you so much, G1, ha? Nag-iisip si Fred, eh. Oo. Thank you, G1. Actually, Miss Anna, hindi talaga ako makanta. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya mo yan, si G1 nakaraos, eh. Kaya mo yan. Alright. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay, lagi ang aking hawak. At hindi ka niya. Yun na po. Nabago yung lyrics, may tawa na. Oo. Hindi mo pa itinuloy sa chorus. Oo nga eh. Ituloy mo na sa chorus. Bakit ngayon ka lang? Oo, alam ni Doc eh. Oh. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Yun! Alam mo, very karaoke talaga. Oo, kasi yan talaga ang suki sa karaoke. Yung kaibigan mo naghahamon ng duet. Opo. Kasi yan ang pambansang duet talaga. Oo, parang pag hindi mo yan alam, mahiya ka. Gano'n. Hoy, agaling! Alam mo, effort yan ha. Yung sinasabi nilang hindi sila kumakanta pero napapakanta sila, di ba, Talent Abigail? din po yan. Yung talent yung ganyan. Talent Hindi din yan. talent. Ha? Tago mo na lang. Yung talent na itatago, gano'n. Charot lang. O hindi, may boses sila. Kailangan lang nila ng concentration. Concentration, hindi. Pero anong say mo sa boses nila? Nagulat po. Nagulat ka? Paano yung gulat mo, babe? Na-shock. Na-shock siya. Hindi mo iniisip na gano'n yung boses nila. O, diba? Biglaan lang din po yung yung pakanta nila. Biglaan, no? Naku, alam nyo na mga ka-matchmate ha, pag bibisita kayo dito sa amin, dapat always ready. Oo, dahil hindi nyo alam ang mga pa-challenge natin dito. Very challenging. Malamang challenge nga eh, di ba? Kung hindi yan challenging, hindi yan challenge. Tama? O, di ba? Ay,
Nako, ayan, narinig na nga natin ang posesa ng ating mga cupids. At nako, syempre, kung nabiting kayo sa kantahan natin ng pang video okay, oo, eto naman, kantahan naman tayo with Jao. Kaya naman, stay right there, over there, and over here. Huh? Ano daw? Stay ka lang dyan, mga kapatid ha, mga kamachi. Magbabalik pa ang Matchmade. Kasama nyo pa rin, DJ Anna Ramsey. Ating, last part na ito ng challenge na ibibigay natin sa ating dalawang cupids na si J1 and Fred. Ready na ba kayo, guys? Ready na? Yes po. Ready na po. Ready na daw sila. Eto na. Okay. Ito ay tinatawag nating Call Me Baby. Ay, so call me baby. Ganon. Oo, eto kunwari, meron kayong 30 seconds, para makausap si Abigail sa cellphone. O, ayan yung load nyo paubos na, 30 seconds lang. Oo. Pero, kailangan tawagin nyo siyang baby dito, sa tawagan na ito. Para namang hindi nyo ginagawa yan talaga sa totoong buhay. Baby, baby, kahit hindi nyo pa naman baby. Charot. Pero ito, ano ang pinaka-sweet na sasabihin mo sa baby mo within 30 seconds? Umpisahan natin kay J1. Let's go, J1. Hello, baby. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit na magkalayo tayo, kahit na hindi man tayo magkita palagi, gusto ko lang sabihin sa'yo na araw-araw kitang mamahalin, araw-araw kitang gugustuhin, kahit na magkaroon ng problema. Basta maging masaya tayong dalawa. Hindi kita susukuan. Ipaglalaba kita kahit kanino. Mahal na mahal kita. Yun lang. Grabe naman. Teka naman. Napapaaw kayo dyan, mga kapatid, Ganyan din ba kausap yung mga, ng bola sa... Ay, hindi. Hindi, very sincere, Naramdaman namin yung sinseridad ng iyong mga salita na lumabas sa iyong minutawi ng iyong bibig. Wow! Minutawi! Okay, eto na. Pakinggan naman natin. Thank you so much, J1. Eto naman si Fred. Let's go, Fred! Baby, so kapag akong pinili mo, araw-araw kong ipaparealize sa'yo kung gaano ka kahalaga. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na lahat tayo is worth it. At ano man ang mangyari, araw-araw kitang pipiliin. Yan lang po. Teka naman. Ginagalingan po nilang parehas. Yes, parehas pong maganda yung kanilang sinabi. Oo, ibang klase ang mga usapan nila parang totoong mga kamachi talaga Ngayon naman, eto na. It's time to know kung sino nga ba talaga kina J1 at Fred ang pipiliin ni Abigail. Pero bago yan, anong masasabi mo doon sa mga sweet messages na sinabi nila? So, ayun, nakaka-touch yung mga sinasabi nyo. So, based dun sa mga sinasabi nyo, naramdaman ko naman and nafe-feel ko na mas safe ako dito sa lalaking to Ay, safe daw siya. Mararamdaman ko yung kung gaano ako ka-worth it dun sa tao. Okay. Sino kaya ang napili ng ating heart hunter na si Abigail? Si Cupid G1 o si Cupid Fred? Ang pipiliin ni heart hunter Abigail ay sino kaya? Si Cupid number 2 po. Number 2! Nalito pa siya kung sino si Cupid number 2. Congratulations, friend! Yes naman talaga. Maraming salamat. Diba? Ano munang gusto mong sabihin, J1, sa ating heart hunter and of course kay Fred? Gusto ko lang sabihin sa'yo, Avi, yun lang, mag-ingat ka palagi. Tsaka, ito nga sabi ko sa'yo, be positive palagi. Maging masaya lang, tsaka enjoy mo yung buhay mo, okay? Good vibes lang. Good vibes lang. Sa'yo naman, tol, syempre, if magkaroon ng developan, syempre, yung past niya, sana, di ba, pangalagaan mo siya, okay? Salamat. Wow naman!
Pangalagaan mo siya, diba? Thank you so much, Jiwon, sa ating Cupid number 1. Sa ating Cupid number 2, congratulations. Ano naman ang mensaheng gusto mong ibigay kay Abigail? Alright, Abby. So, we came this far. Wow. We came this far. Very far. Yun lang, sabi ko nga kanina, wag tayong mag-settle for less. So, lahat tayo is worth it. At sana, ano man yung maging journey natin ahead, lagi nating i-cherish yung isa't isa. Yun Yeah, lang. that's right. Oh, ang ganda naman. Abigail, how about you? Anong message mo kay Fred? Ayun, sana kaya kita pinili kasi feel ko safe ako and ipaparamdam mo sa akin yung totoong love na hindi ko naramdaman before. Oh. Yun lang pa. So sinasabi mo ba na kay Jiwon hindi ka safe? Safe naman po, pero po kasi mas mas nafe-feel ko kay Fred yung love na gusto kong makuha. Sabi mo, Jiwon, ka mahal-mahal ka din. Ikaw naman ganun yun. Siyempre, choice naman niya po yun. Kumbaga, siyempre, respeto pa rin po. Ayun, ang galing naman sumagot talaga. Jiwon, Uy, salamat ha. Jiwon, thank you so much. Maraming salamat. And of course, congratulations naman kay Fred and kay Abigail. Ayan, ako ha. Talagang another na naman to. Matchy-matchy talaga dito sa ating programang Match Made. Doc Camille, anong say mo doon sa kanilang mga messages na sinabi? Okay, siguro unang-una, alam mo, pagdating nga sa pagmamahal, hindi natin pinag-uusapan yung social status. Kasi karaniwan ngayon ang pinag-usapan yung socio-economic status, anong kalagayan sa buhay, nagtatrabaho ba, or ganito. Tatandaan natin, napaka-importante yung tinatawag natin intrinsic qualities. Ano yung mga intrinsic qualities? Yan yung character, yung behavior, yung attitude. Malaking factor yun para sabihin natin na pwede or meron kang tendency na mahalin itong taong to. And siguro pagdating dito sa pagkakataong ito, Abigail, tatandaan mo, do not follow a trend, follow your heart. Ay! Thank you po. Bago na naman quote si Doc Camille. Lagi may pabaon sa atin bago matapos ang ang ating programa. Do not follow a trend. Follow your heart. Totoo naman, no? Kasi minsan nakikita natin, because of the impact ng social media, parang sila ang mga jowa nila ganito, dapat ang jowa ko ganito din, no? Nakikisabay po sa uso. Makikisabay sa uso kahit na tipong hindi mo naman talaga yun ang mahal mo, no? Pero alam mo, Doc, hanga din ako din talaga kay Abigail, kasi dun sa na-share niyang kwento kanina, no, na nalaman niya, no, na may pamilya nga yung naging ex niya, no. Hanga ako kasi yung may mga babaeng gano'n na pag nalaman niyang may sabit, lumalayo na. Kahit alam naman natin na, of course, minahal mo din yung tao na yan. Sabi mo nga, di ba, maayos ang pakikitungo sa'yo, mabait sa'yo, but eventually, nung nalaman mo na ganun pala ang status ng tao, antimano, talagang nilayuan mo siya. Kahit alam ko, I feel like meron ka pa rin pagtingin, no? Nilayuan mo siya. Kasi, aminin natin, Doc Camille, no? Merong, kahit alam nila, pinagpapatuloy nila 'Diba? Na mas pinaprioritize sila, nagiging selfish sila na, mahal ko kasi yung tao May mga ganong kwento mahal ko yung tao hindi ko may iwan kahit alam mo na merong sabit, no? Kaya, kudos sa'yo dahil alam mo kung ano yung worth mo. 'Di ba, Doc Camille? And ako masasabi ko lang siguro at lagi nating tandaan sa buhay natin, merong tatlong klase ng tao, no, na ma-encounter natin sa buhay. Bad people who will give us lessons, and good people who will give us experience, and the best people, yun yung mga taong will give us memories. Yun ang masasabi ko. So, ikaw, piliin mo kung sino yung mga tao na yon, and I feel like dun sa na-experience niya, malaking learning and takeaway yung talagang maibibigay sa'yo. And eventually, sa mga susunod na relasyon na ma-experience mo, malaking factor yun, 'di ba? So, yun lang. Doc Camille, may i-add ka ba dyan? Siguro, pangit man sabihin, pero napakaganda nung nagawa dito ni Abigail na talagang lumayo siya. Yes. Kasi palagi kong naiisip yung sinasabi nila na a mistress is between a mister and a mattress.
Ay, grabe yung mga ano, no? Grabe yung ano. Ang lalim po. Good na naman. Bakit? Teka lang. Lalim eh. Sorry ah. Bakit biglang may mattress na dito? Mattress or mattress? Linawin mo nga yun, Doc. Mattress or mattress? Mattress. Di ba yun kasi Mattress. between the mister and the mattress, di ba? Alam niyo, yes. is a mistress. Yun na yun. Alam mo Alam niyo na na yun. yun. Alam niyo Kaya- na yun. Kaya nga kung dapat lumayo, lumayo. Ayun, dapat alam mo ang worth mo, alam mo kung saan ka lulugar. Again, Doc Camille, thank you so much. Panibagong lesson na naman ang natutunan natin ngayon na talagang babaunin natin yan at pwede nating i-share sa ating mga kaibigan. Again, congratulations sa iyo, Abigail and Fred, and maraming salamat, G1! Alright, eto na nga po ang ating episode ngayong hapon ay hatid yan sa atin ng Sulit TV powered by TV5. Maraming salamat. At para sa sulit na panonood, mag-Sulit TV na. Alright, maraming salamat once again, Doc Camille, sa ating Heart Hunter Cupids. Until next week, magsama-sama ulit tayo dito lang where you can find the right one. Kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 Radyo 5 True FM at sa 1PH. Nakasama nyo nga po ang inyong DJ Diva ng Bayan na Anna Ramsey. Ito na nga ang programang Match Made. Kwentong match, made it happen. Thank you. I love you so much.